Yung isang principal na palaging nagsisimba, pinatay ng estudyante. Ngayon, na nakapasok na ang kaniyang bangkay sa kabaong, nagmimisa yung parish priest para sa kaniya. Ito ay personal na experience sa naturang pare. At sinabi niya kay Father Darwin, kinagabihan umano, sabi ng naturang pare, ang kaluluwa ng principal, sabi niya, nagpakita at nagmamakaawa. Father, nagdusa ako sa apoy sa purgatorio dahil may utang akong iniwan sa aking kasin niya. Pwede po ba? Binigay daw ang pangalan. Ito siya, dito siya nakatira. Pwede po ba, Father, na ikaw ang magbayad sa naturang utang, tulungan mo ako? O yun, kinabukasan, hinanap umano sa pare. Yung binanggit sa nagpakita sa kanya, yung kaluluwa ng principal. At nagtaka ang naturang tao, bakit alam ng pare? So binayaran. At ayon sa pare, kinagabihan na naman, nagpakita na naman umano ang kaluluwa na napakaliwanag na ang buong kaluluwa niya at nagpapasalamat. Maraming salamat sa tulong mo, Father, na binayaran mo ang utang ko. Ang tanong, magkaano ang utang na binayaran sa pare? Alam niyo ba? Na hindi niya nabayaran at nagdusa siya sa apoy. Magkaano? 5 pesos daw ang utang niya na binayaran sa pare na nagdusa siya. Oo, kaya to, 5 piso. Oo, sabi ng pare, 5 piso ang binayaran niya. Kaya totoo ang sabi ng ating Panginoong Hesus, 5:26 ng San Mateo, ikukulong kayo doon hanggang mabayaran ninyo ang huling bahagi ng inyong utang. Sa lahat na may utang ngayon, no, actually, biblical din po yan. No? Maraming mababasa. Tingnan nga natin, bro, Kawikaan, chapter, Old Testament pa lang, Kawikaan 22:26. Huwag kang mangangako para sa utang ng iba, ni gumarantiya para sa kanya. Sa ibang ang salita ng Diyos, o sa salita ng Diyos, huwag kang mangangako na magbabayad sa utang ng iba. Dahil kapag hindi ka nakabayad, kukunin nila pati ang higaan mo. Okay, so yun yung mga collateral. So yun nga, no, yung sabihin mo, mangangako ko sa utang ng iba pala yun. Ngayon, tingnan natin sa Salmo 37:21 ASND, bro. Ang taong masama ay nangungutang pero hindi nagbabayad. Dapat i-memorize yan sa mga mahilig mangungutang na din nagbabayad. Ang taong masama at masama talaga siya. Oo. At nangungutang pero hindi nagbabayad. Ngunit, Ang taong matuwid ay naaawa at nagbibigay ng sagana. sagana, di ba? So masama ang mangutang na hindi nagbabayad talaga. Biblical 'yan. Sana ma-share niyo 'to. Alam, ma-share niyo sa lahat. Di lang yan, Bro Angel at Bro John Ray. Huwag ninyong i-unfriend yung inutangan niyo, ha? Tama. Yes, at saka tandaan natin, kapag nangutang ka, utang 'yun, ha? Kumbaga, pag hindi mo binayar, hindi sa yun, inutang mo nga, hindi na muna hiningi. Pag inutang, hindi mo binayaran, sabi nga, wala kang pagkakaiba sa magnanakaw. Amen? So, kasi kunyungan mo, hindi mo pera yun, utang nga, dapat isoli. No, kahit nga yung hiniram mo, kahit bagay yan, isosoli mo yan. So, pag hindi mo sinuli, ninakaw mo yung hiniram mo, pera man yan, o ano. So, napakabigat. At Old Testament pa lang yan, ha? Sana ma-share niyo po ito. Ako concern ako sa ganyan, mas maganda nga mag-ipon ka, ikaw magpautang, kalugod-lugod sa Diyos. Kung nagbibigay ka, nagpapautang ka, sagana yon, no? So, alam mo, biblical din po sa Old Testament pa lang yan. New Testament, ASND, Roma 13:8. Huwag kayong mananatiling may utang kanino man, maliban sa utang ng pagmamahalan. Iba yan. Sapagkat ang nagmamahal sa kapwa ay tumutupad sa kautusan. Anong una? Huwag kayong mananatiling May utang kanino man. kanino man.
Lahat yata ng tao ngayon may utang. Okay lang may utang pero na magbayad talaga. Totoo yan, no? Lahat tayo nakaranas na, oh, di na bali kasi di naman ako sinisingil. Hindi, sa Diyos. Di ba? May mga ganun, ay, hindi naman ako sinisingil, okay lang. So, seryosohin natin to. Baka, biro mo, kahit simba na simba yun, ha? 5 pesos may utang. Nasunog sa impyerno. Sige nga. This is a serious matter, mga kapatid, no? Tumatawa lang tayo rito, but lahat naman tayo, no? Lahat tayo, no? Sapol dito. Pero ang kagandahan nito, nalaman natin. The truth really hurts, but nalaman natin, no? It will set us free. So maibigay po niyo ito, sana napakagandang ano niyo to, no? Actually, pwedeng i-edit 'yan, i-share niyo sa mga tao 'yan. Ayon pala sa Biblia. At yung maganda yung example ni Brother Wendell kanina, no? 5 piso lang yun, Brother Angel. 5 piso 'yun. Imaginein mo, o kung 5,000 pang utang mo, o 50,000 o 500,000, lalo na. Hindi lang purgatorio aabutin mo dun. At lang masama rito yung meron nga mga ano dun sa mga, 'di ba, sa Facebook yung mga message na mga hugot-hugot, sabi nga. 'Di ba? Mamahaling restaurant ka, ang dami mo na utang, yung mga gano'n, 'di ba? Bibili ng mga gamit mo na papaganda, pampano, pero ang dami mong utang. Totoo. Inuuna natin yung gano'n, pero yung mga utang natin hindi natin mabayaran. Tama, no? So isipin natin 'yon, no? Mas yung mga sobrang ano natin sa luho ng mga tao, ang daming kaya ngayon maluho-luho pero yung utang hindi nagbabayad. Okay lang nagluluho ka kung nagbabayad ka ng utang. Eh paano nangyayari kasi mas marami luho and then ang daming mga utang, no? So this is a wake up call for us biblically, no? At yung reality, may nangyari talaga, 5 pesos lang nasunog na, no, sa purgatorio. Hindi natin alam kung gaano katagal ang sunog sa purgatorio noon. So paalala po sa ating lahat 'yan, no. Hindi, siyempre lahat ng tao gustong mangutang, may utang. Iba lang yung pag ayaw mo magbayad talaga, napakadelikado. Ayon sa Biblia, masama ang mangutang na hindi nagbabayad.